Sabi nga nila, biruin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. Pero magiging biro ba ang mga manok ng kapitbahay nila? Okay sana kung kanila yung mga tandang at manok doon at pwede nilang ihawin. Kaso, hindi na nga makaambag sa well-being ni Joy, nakakaistorbo pa ng tulog. Napangiwi si Joy at bumaliktad. Itinakip sa mukha ang una niya. Ala, 6 pa lang manok. Bigyan mo pa ako ng 5 minutong tulog. Pero syempre, walang nakikinig. Hindi ang manok, hindi ang mga kapitbahay na nagwawalis na ng bakuran, at lalong hindi si Buboy. Ate Joy! Sigaw ng kapatid niya mula sa labas ng maliit nilang bahay na kawayan. Yung toyo, kukunin ko na. Bigla siyang nagmulat ng mata. Hoy! Huwag mong gagalawin ang almusal ko, Buboy. Ang aga-aga, pinapainit mo ang ulo ko. Tumilapon si Joy mula sa banig na parang ninja. Gulong-gulo ang buhok at dali-daling lumabas. Sakto para makita si Buboy na may hawak na pinggan ng huling piraso ng malutong na tuyo. Si Buboy na mahaba ang baba, makapal ang kilay at walang pakialam ay ngumiti sa kanya. Napakaaga pero pangit na agad ang nakita niya. Unahan lang yan, Ate Joy, sabi pa ng kakambal niyang panira ng mood. Lumapit siya rito. Unahan? Mas bagay sa'yo, unang suntok. Nag-angat ng tingin si Nanay Loring mula sa kalan habang hawak ang sandok. Anak, huwag kang makipag-away ng maaga. Magdasal muna kayo bago lumamon. Dasal muna raw, Ate Joy. Pangaasar ni Buboy sabay subo ng kalahating piraso ng tuyo. Inayos niya muna ang sarili, nagmumog at nagsuklay habang nakatingin sa salamin. Tiniris niya rin ang isang tigiyawat na hinugna. Maganda na ulit siya. Pinagmasdan ni Joy ang may kakapalan niyang kilay, balamlam na mga mata. Maliit pero matangos na ilong at medyo nakangusong mga labi. Maraming nagsasabi na maganda raw siya at kamukha ni Nanay Loring noong dalaga pa, kahit na medyo boyish pa siya. Isa lang naman ang pangit sa pamilya. Ang kakambal niyang si Buboy ang pangit. Hindi na naman sila nagtataka. Pangit din kasi ang kanilang totoong ama, na pangalawang naging asawa noon ng kanilang ina. Hindi na nga biniyayaan ng magandang mukha, nagloko pa talaga. Malas tuloy ni Buboy na ito pa ang naging kamukha. Parehong mahaba ang baba. Nang makaupo si Joy, biglang nagdasal ang magaling niyang kapatid. Lord, salamat sa tuyong to na hindi makakain ng ate ko. Nang matapos, agad silang nagmulat at nag-agawan. Kumunot ang noon niya, inagaw ni Joy ang plato, pinatakan pa ng kanin ang mukha ng kapatid at isinubo ang natitirang kalahati. Nanay oh! Reklamo ni Buboy at kunwaring nagtatampo. Sinasaktan ako! Pinagalitan pa silang dalawa. Hindi naman talaga natitigil ang bangayan nilang magkapatid. Nasanay na lang si Nanay Loring. 4 silang magkakapatid, silang 2 ang kambal at pinakamatanda. Pero sila ang pinakasakit sa ulo. Napatawa si Joy. Ibigay mo na kasi sa akin. Magparaya ka naman. Huwag kang mag-alala. Binigyan ka naman ni Lord ng utak. Ako, mukha at kamao lang. Umiling si Nanay Loring pero may ngiti sa labi habang nagsasandok ng kanin. Bilisan nyo na nga. Malilate na naman kayo. Joy, umayos ka ha? Ayoko nang mapatawag sa guidance. Hindi naman siya palaaway. Hindi niya rin naman gustong maging suki ng guidance office. Talagang mabilis lang siyang mapikon, lalo na kapag si Buboy ang inaasar. Mataas na ang araw nang magsimulang maglakad ang kambal papuntang school. Naglalakad silang parehong luma na ang mga sapatos. Binabati ang mga kapitbahay at iniiwasan ang mga pabong ng hahabol. Mahilig si Joy sa mga ganoong umaga, pero hindi nagtagal ang katahimikan. Nang mag-uwian, may naabutan siyang masakit talaga sa mga mata. Paglapit nila sa gate ng paaralan, napansin ni Joy ang grupo ng mga lalaki na nagtatawanan malapit sa poso. Nang makita niya kung sino ang pinagtatawanan, kumunot ang noo niya. Si Buboy na nakatungo, mahigpit na yakap ang notebook at pinagtitripan
ng mga walang hiyang estudyante. Uy, Buboy, ganda ng buhok mo ah. Sinuklay mo ba? Bakit parang mukha kang pinya? Sabi ni Mark. Nagtawanan ng grupo. Kumulo ang dugo ni Joy at binitiwan niya ang bag. Ha! Talaga naman? Mga hindi na nadadala. Hoy! Mga unggoy! Nanlaki ang mga mata ni Buboy nang makita siya. Ate Joy, wag na. Pero huli na, pasugod na siya sa mga ito. Hoy! Anong problema niyo sa kapatid ko? Siya na naman ang trip niyo? Mga siraulo? Napatigil ang mga ito at bahagyang napaatras. Alam ng buong barangay na kahit maliit si Joy, malakas talaga siyang manuntok. Wala naman Joy. Utal ng isa. Biro lang. Ako lang ang may karapatang mang-asar sa kapatid ko. Singhal niya at hinila ang kuwelyo nito. Sino may sabing pwede niyong ituring na ganito ang kakambal ko? Mga mukha naman kayong toko. Ate Joy, please. Pero hindi na naituloy ni Buboy. Pinaghampas niya ng notebook ang mukha ng mga ito. Ulitin yung pagtawanan si Buboy. Makakatikim talaga kayo ng sapak sa akin. Kayong mga pangit. Mga pangit ang budhi ninyo. Kung makapagsalita kayo, parang hindi kayo pangit ah. Mga mukha naman kayong sigbin. At para malaman nyo, kahit pangit tong kakambal ko, matalino to. Kaya huwag niyong pinagtitripan. Mga wala namang laman ang mga utak nyo, mga pulpol. Nagsimula nang umatras ang mga ito. Masakit siyang magsalita, masakit siyang manuntok. Hindi si Joy ang klase ng tao na nagpapaapi. At ayaw niya rin na ginagalaw at pinagtitripan ang kakambal. Akmang susuntukin niya na ang isa nang biglang, "Anong nangyayari dyan?" Malakas na sigaw ng guidance counselor nila. Napapikit na lang si Joy. 2 oras makalipas, nakaupo na si Joy sa guidance office. Nakakrus ang mga braso at may putik pa sa sapatos. Pero ni katiting na pagsisisi, walang makikita sa kanya. Pinagtanggol lang naman niya si Buboy. Katabi niya si Buboy na kinakabahan habang nakatayo sa gilid ni Nanay Loring. Joy, bungad ni Nanay Loring. Hindi ba? Sabi ko, wala kang aawayin ngayon. Nay, pinagtanggol ko lang naman ang kapatid ko. Katwiran ni Joy dahil yun naman ang totoo. Hindi siya hihingi ng tawad dahil para sa kanya, hindi mali ang ipagtanggol si Buboy. Ang mga ito naman ang nanguna. Kaya kung anong maging desisyon ng mga ito tungkol sa kanya, wala na siyang pakialam. Mahal na mahal niya si Buboy at ate siya nito. Kaya hindi naman siya basta tatayo lang doon. Umiling si Mrs. Galang, ang guidance counselor. Joy, pangatlo mo na to ngayong buwan. Hindi lahat ng problema nasusolusyonan ng kamao o pananakit mo. Kung inaasar ang kapatid mo, sabihin mo sa amin at kami ang magpapatino. Hindi mo kailangang gumanti o manakit. Estudyante ka, hindi mo dapat sinasanay ang sarili mo na bayolente. Pero ma'am, tinawag nilang pangit si Buboy. Saka kahit naman po sawayin nyo yan, uulit lang po ang mga yan kay Buboy. Hindi naman po ako bayolente. Pero sana alam nyo rin po na hindi ako magpapatalo kung si Buboy ang inaasar at pinagtitripan. Aray, Nay! Hinilot agad ni Joy ang kinurot na braso ng nanay niya. Humingi ng paumanhin si Nanay Loring sa pagsagot ni Joy. Napairap na lang siya. Hindi niya pipigilan ang sariling bibig. Lalo na at kaya niya namang ipaglaban ang katwiran niya. Napabuntong hininga si Mrs. Galang. Joy, maganda ang pagtatanggol mo sa kapatid mo, pero hindi tama ang pananakit. So, hahayaan ko na lang silang mang-insulto? Huminga ng malalim si Nanay Loring. Minsan anak, salita ang panlaban, hindi ka mao. Maya-maya ay umuwi na rin naman sila. Nauna na sila sa bahay. May dadaanan pa kasi sa palengke ang kanilang ina. Naglakad silang pauwi sa gitna ng palayan. Ate, mahinang sabi ni Buboy. Hindi mo naman kailangang ipagtanggol ako. Tumingin si Joy sa kakambal niya. Kailangan, kapatid kita. Kahit na ang pangit mo, ako lang ang pwedeng mang-asar sa'yo. Wala silang karapatan. Tipid nang umiti si Buboy. Salamat ate.
kahit na lagi tayong nag-aaway sa maliliit na bagay. Alam kong ikaw ang pwede kong takbuhan kapag may problema ako. Napangiti lang si Joy. Mahal niya si Buboy na parang nakababatang kapatid kahit nakambal naman sila. Hindi siya papayag na may umapi rito. Pagdating nila sa bahay, palubog na ang araw. Kahil ang langit at humuhuni na ang mga kuliglig. Nagsimula na siyang magsaing habang gumagawa naman ng assignment si Buboy. Umupo si Joy sa gilid ng bintana habang napapakamot sa pagsasagot ng assignment. Kaya sa halip na makapag-focus, natulala na lang siya sa palayan na hindi naman sa kanila. Simple lang ang bahay nila, pero mahal niya ang lugar nila. Kahit mahirap, masaya naman siya. Hindi niya yon ipagpapalit sa kahit na ano. Gayunpaman, minsan nangangarap siyang pumunta sa ibang syudad. Gusto niyang subukin ang kapalaran niya sa ibang lugar. Pangarap niya rin naman kasi na umahon sa buhay. Pumasok si Nanay Loring. "Joy, anak, mangako ka naman. Huwag ka na sanang manununtok at mananakit." "Alam ko po, Nay," sagot ni Joy. "Pero kasi hindi ko kayang makita si Buboy na tinutokso. Masyado siyang mabait. Ako lang po ang magtatanggol dyan." Lumipas ang mga taon hanggang nakatapos sila ng high school. Palagi pa rin siyang tagapagtanggol at nasa likod ni Buboy. Abala si Joy sa paglalaba sa likod ng bahay nang biglang sumigaw si Buboy na parang nasapian ng tertiary. Nabitiwan ni Joy ang sabon at tumilapon yun sa batya. "Hoy! Ano yan? May ahas na naman ba?" Nung isang gabi, may pumasok na ahas sa bahay nila. Sobrang gulo ng pamilya niya. Si Joy lang ang naglakas ng loob na hulihin yon. Pero bago pa siya makatayo, dumating si Buboy at patakbong lumabas ng bahay habang iwinawagayway ang isang papel. Halos madulas na nga ito. Ate Joy, nakuha ko yung scholarship." Sigaw ni Buboy habang patakbong papalapit sa kanya. At halos madulas sa putik. Napakurap si Joy na abala sa paglalabas sa labas ng bahay. Mainit pa ang araw at kumikintab ang pawis sa kanyang batok. "Ha? Anong scholarship? Hoy, Buboy, dahan-dahan. Baka mapunit yung papel." Huminto ito sa tapat niya, hinihingal, pawis na pawis at nag-aalab ang mukha sa tuwa. "Ate, tinanggap ako sa universidad na gusto ko. Full scholarship, libre tuition at allowance." Bahagyang natigilan si Joy. Nabitiwan niya ang sabon at tumama yun sa batya at lumubog sa tubig. Parang biglang lumabo ang paligid. O baka mata lang niya yon. Hindi niya alam kung dahil sa araw o sa luha na pilit niyang pinipigilan. "Ha?" Mahina niyang tanong, parang hindi agad makapaniwala. "Full scholarship?" "Oo, ate." Proud na sigaw ni Buboy habang kumakaway pa ng papel. "Engineering, sa Maynila, nakuha ko." Tinitigan lang ni Joy ang kakambal niya ng tahimik. Hindi niya alam kung bakit siya nalulungkot sa ngiti, sa kumikislap na mata, at sa sigla na parang wala nang pwedeng humadlang sa kanyang kakambal. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang ngumiti, kahit may kung anong kumikirot sa dibdib niya. "Weh, totoo to." Inabot ni Buboy ang papel, halos idikit sa mukha niya. Pinikit ni Joy ang isang mata at binasa. "Dear Mr. Roberto de la Cruz." Tumigil siya. "Sino si Roberto?" "Malamang ako," sagot ni Buboy at proud na proud. "Ate, nakuha ko talaga. Pangarap ko to. Hindi na ako mananaginip lang. Totoo na." Hindi alam ni Joy kung ano ang mararamdaman. Parang may apoy sa dibdib niya. May halo ng tuwa, kaba at selos. Tuwa dahil mahal niya si Buboy at alam niyang deserve nito. Kaba dahil sa pag-alis nito, selos dahil siya wala namang ganoong pagkakataon. Pinilit niyang ngumiti at inakbayan si Buboy. "Syempre nakuha mo. Genius ka, 'di ba? Kahit panghasa yung baba mo, matalino ka pa rin." "Ate," reklamo ni Buboy pero tumatawa pa rin. Ngunit sa likod ng tawanan,
May lungkot sa mga mata ni Joy. Hindi niya yun ipapakita. Hindi siya dapat maging sagabal sa pangarap ng kapatid. Pero sa puso niya, may tinig na bumubulong na sana siya rin. Pagdating ng gabi, amoy pansit na ang bahay. Si Nanay Loring, abala sa kusina, habang si Joy ay bumili ng soft drinks sa tindahan ni Aling Cora gamit ang natitira niyang pera. Para sa anak ko na magiging engineer, sigaw ni Nanay Loring, tuwang-tuwa habang hinahalo ang pansit gamit ang sandok. Nay naman, Napapailing si Buboy. Hindi pa ako engineer. Di future engineer, sabay hampas sa likod nito. Mag-aral kang mabuti anak. Ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ang unang makakatapos. Ngumiti si Joy, pinilit na masaya ang tono. Hoy, huwag niyong kalimutan ako Ako ang tagalaba, tagaligpit, tagagising dito sa kakambal ko na to. Ikaw kasi ayaw mo mag-aral. Biro ni Nanay Loring habang isinasalin ang pansit. Kung nagseryoso ka, baka may scholarship ka rin. Napakamot si Joy at ngumiti. Pero may hapdi sa likod ng ngiti na yon. Nay, kung mag-aaral pa ako, sino mag-aalaga sa inyo? Ako na lang ang tagaluto at tagatakot sa pabo ng kapitbahay. Masaya na ako rito. Pero hindi siya masaya. Habang pinapanood niya si Buboy na kumakain, tumatawa at nagkukwento ng mga plano nito sa Maynila. Pakiramdam ni Joy ay unti-unting lumalayo sa kanya ang boses ng kapatid, parang tren o barko na paalis. At siya, naiwan lang at tahimik na nakamasid. Kinabukasan, maagang nagising si Joy. Nakaupo siya sa labas habang pinapanood ang pagsikat ng araw. May hawak siyang tasa ng kape. Tahimik ang paligid maliban sa tilaok ng manok at lagaslas ng tubig mula sa gripo. Iniisip niya si Buboy. Iniisip niya kung anong itsura ng Maynila. Gusto niyang makita ang mga gusali, mga ilaw, mga tao. Iniisip niya kung saan doon pupunta ang kapatid niya. At iniisip niya kung paano kapag wala na ito. Siguro, mas tahimik ng bahay, bulog niya sa sarili. Pero, baka mas malungkot din. Sa mga sumunod na araw, parang wala sa sarili si Joy. Habang naglalaba siya sa may poso, hindi niya namalayan na kaisang oras na siyang tulala. Ang mga kamay niya, sanay sa trabaho, pero nawawalan talaga siya ng gana. Lahat ng ginagawa niya, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng silid, pagluluto, parang ginagawa lang ng katawan niya, pero ang isip, lumilipad papalayo. Nilalamon talaga siya ng lungkot. Lagi niyang iniisip si Buboy sa tuwing makikita niyang nag-aayos ito ng mga papel o ng gamit. May kumikirot sa puso niya. Gusto niyang maging masaya para rito. At oo, masaya naman siya. Pero may bahagi rin ng sarili niya ang naiinggit, natatakot at nalulungkot. Minsan, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng bayabas sa bakuran, sumagi sa isip niya. Baka mag-asawa na lang ako. Baka yun ang kapalaran ko. Pero agad din niya yung binura sa isip. Hindi yun gusto ni Joy. Hindi pa siya handang maging asawa. Hindi pa siya handang maging ina. Lalo na kung ang kapalit ay ang pagkakakulong sa parehong mahirap na buhay na gusto niya nang malampasan. Gusto pa rin niyang mangarap kahit na alam niyang hindi siya matalino. Kahit na mabagal siya minsan sa pagbabasa, kahit na minsan ay pinagtatawanan siya sa mga gawain niya na palpak minsan. Ayaw niyang sumuko. Isang hapon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang langit, nagtabi silang magkapatid sa likod ng bahay. Yakap ni Joy ang kanyang mga tuhod habang si Buboy naman ay nakahiga sa damuhan at nakatitig sa langit. Excited ka? Tanong ni Joy, hindi man lang tumitingin. Oo, pero kinakabahan din. Sagot ni Buboy at malumanay ang boses. Bakit ka naman kinakabahan? Pangarap mo na yan. Napatingin si Buboy sa kanya, sabay ngiti ng payapa. Kasi malayo na to ate. Napatigil si Joy. Sandali silang natahimik.
Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Hanggang sa maramdaman ni Joy na may mainit na tumulo sa pisngi niya. Hindi niya sinasadya. Pinunasan niya agad pero may kasunod na naman. Pilit niyang dinadaan sa tawa pero napahikbi na talaga siya. Uy, ate! Mahinang tawag ni Buboy, umupo at lumapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? Umiling siya pero lumakas lalo ang hikbi niya. Wala. Ano ka ba? Hindi yan wala. May problema ba? Hindi na siya nakapagtimpi. Tuluyan ang bumigay ang boses niya. Naiinggit ako, Buboy. Natahimik ang kanyang kapatid. Hindi ito agad sumagot. Naiinggit ako kasi gusto ko rin pumunta sa Maynila. Pagpapatuloy niya. Hindi para mag-aral. Alam ko naman, hindi ako gaya mo. Pero gusto ko rin makipagsapalaran. Magtrabaho. Maghanap ng pagkakataon. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng may bagong simula. Tumingin siya kay Buboy habang nanginginig ang mga labi. At ayoko ring mawalay sa'yo. Buong buhay ko ikaw ang kasama ko. Kapag nawala ka, parang kalahati ko rin ang mawawala. Sandali siyang tiningnan ni Buboy. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Hindi sa pangaasar, kundi yung tawa na may lambing at may pag-unawa. Di, sumama ka ate. Namilog ang mga mata ni Joy. Ano? Sumama ka. Wala namang bawal dun, di ba? Hindi rin naman ako sanay na wala ka. Huminga ng malalim si Joy. Wala naman tayong pera. Meron pa akong ipon. Sakto lang sa pamasahe at pangsimula. Tumayo si Buboy at hinawakan siya sa kamay. Sabay tayong makipagsapalaran dun. Walang iwanan. Napatingin si Joy sa kakambal niya. Ang kamay ni Buboy ay mainit, matatag at puno ng tiwala. Samantalang siya, balisa, takot, pero may bahagyang liwanag ng nakikita. Sigurado ka? Mahina niyang tanong. Sigurado, hindi ako aalis nang wala ka. At doon, unang beses niyang naramdaman ulit yung matagal nang nawawalang pag-asa. Yung pakiramdam na may pwedeng mangyari pa sa kanyang buhay, na hindi pa huli para mangarap. Napangiti siya kahit basa pa ng luha ang pisngi. Salamat. Promise, kapag nandun na tayo, maaasahin mo ako. Tutulungan din kita kapag may kailangan ka. Tumawa si Buboy. Sige lang, Ate Joy. Niyakap niya si Buboy. Sabay tayo. Kahit saan tayo dalhin ng mundo, basta magkasama tayo. Walang iwanan. Ulit ni Buboy. At habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbago ang pakiramdam ni Joy. Hindi na lang lungkot, hindi na lang takot. Ngayon, may halo ng pag-asa. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanila sa Maynila. Kung trabaho ba o gutom, tagumpay o kabiguan. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na siya natatakot mangarap. Kinabukasan, maaga siyang nagising para mag-impake ng gamit. Halos hindi pa tumitilaok ang manok, abala na siya sa pagtutupi ng mga damit niya. Nakapagpaalam na naman sila kay Nanay Loring at pumayag naman ito. Hoy, Buboy! Sigaw niya. Bilisan mo riyan, baka maiwan tayo ng bus. Mula sa loob ng kwarto, sumagot si Buboy. Ate, ang aga mo na namang mag-ingay. Ang bagal mo kasi. Lalaki ka pero parang matagal kang mag-ayos kaysa sa babae. Nagpatuloy na sila sa pag-aasikaso bago umalis. Sa bus station, nagmistulang reunion ang buong pamilya. Iyak ng iyak ang nanay nila habang nagbibilin ng kung ano-ano. Mga anak, text niyo ako araw-araw ha? At huwag kang mag-girlfriend. Mag-aral ka muna. Sumabat naman si Joy. Oo nga, wala pang babae ang handa sa ilong mong malapad. Ate, reklamo ni Buboy. Niyakap naman si Joy ni Nanay Loring. Anak, tandaan mo, huwag mong kakalimutang magdasal. Mag-ingat ka ron palagi. Maya-maya, sumakay na rin naman sila ng bus. Naging mahaba ang biyahe, kaya kain-tulog lang sila ni Buboy. Ang unang napansin ni Joy pagdating nila sa Maynila ay ang ingay. Ibang klase para sa kanya.
Kaliwat ka ng busina ng jeep, sigawan ng mga tindero, ugong ng mga tricycle, at mga taong nagmamadali na parang hindi natutulog ang lungsod. Grabe, parang walang tulog ang mga tao rito. Reklamo ni Joy habang yakap ang kanyang lumang bag. Kasi ate, Sagot ni Buboy at inaayos ang makapal nitong salamin. ganito raw sa Maynila. Mas buhay daw ang mga tao sa gabi. Pinikit ni Joy ang mga mata dahil sa nakakasilaw na ilaw ng mga billboard at gulo ng paligid. Anong klaseng mga tao ang nandito? Mga kwago? Napangiti si Buboy. Masasanay din tayo. Ngunit hindi kumbinsido si Joy. Halo-halo na ang amoy at maalinsangan ang hangin. Makitid ang mga eskinita at lahat ng tao tila nagmamadaling mabangga siya. Ang puti niyang tsinelas naging kulay abo na lang talaga ng ilang minuto lang. May pupuntahan na naman sila na titirhan nila kaya hindi na sila mahihirapang maghanap. Natagpuan na lang nila ang mga sarili nila sa isang maliit at lumalumang paupahang bahay malapit sa universidad. Lumabas ang isang ginang. Isang matabang babae na may roller sa buhok at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Kailangan po sana ng paupahan, matamis na ngumiti si Joy. Magkapatid kayo? Opo, sagot ni Joy. Ako po si Joy, ito po si Buboy. Papasok po siya dyan sa universidad. Ako naman, maghahanap ng trabaho. Nagsimula na itong magwalis. Male boarders lang ang pwede rito, bawal ang babae. Pareho silang nagulat ni Buboy. Nagkatinginan silang dalawa. Gusto sana nilang magkasama, pero wala naman silang makitang ibang mura. Bakit naman po high note po kayo? Nagtatanong lang naman po ako. Bakit po kayo galit? Mahinahong tanong ni Joy. Hindi ako galit. Sinasabi ko lang na bawal ang magandang babae rito. Puro lalaki ang nasa loob. Sisilipan ka lang sa banyo hanggang makita ang maitim mong singit. Wow! Medyo natawa ng mapakla si Joy. Ano pong maitim? Try niyo pong silipin at nang makakita kayo ng langit. Saka grabe naman po. 2025 na. Ganyan pa rin po kayo sa mga may discoloration. Kababae niyo pa namang pong tao. Napapikit si Joy sa taklesang bibig ng ginang. Para bang sinalo na lahat ng kapaitan sa mundo. Hindi niya maintindihan kung anong problema nito. Ate, hanap na lang tayo ng iba. Saad ni Buboy. Umiling naman siya. Okay lang, baka naman mapakiusapan sila. Wala na tayong makikitang ibang murang paupahan. Humarap ulit si Joy sa ginang. Magkano po ba ang down? Tumaas ang kilay nito. Bakit ka sa akin nagtatanong? Ako bang may-ari? Kasambahay at kusinera lang ako rito. Umawang ang bibig ni Joy. Narindi pa siya sa bunganga nito. Hindi naman pala ito ang may-ari. Mabilis siyang hinawakan ni Buboy dahil parang may gusto lang siyang sapakin. Teka lang Buboy, may sasapakin lang ako. Nakakainis. Mariin pa niyang bulong. Todo pigil naman ang kanyang kapatid. Maya-maya, lumabas naman ang isang lalaki. Agad na kuminang ang mga mata ng ginang at nagpakyut. Doon nila nalaman na ito pala si Mang Kador, ang may-ari ng boarding house at sintang pororot ng taklesang si Aling Asing. Tiningnan silang mabuti ni Mang Kador. Well, pwede na naman ang babae rito pero sa second floor ka kasama ng anak ko. Babae rin kasi yon. All boys naman sa baba. Wala namang problema kung magsama dahil nandito naman kami ni Asing. May magbabantay at mahigpit din kami sa rules. May pang-down ba kayo? Saka, bakit hindi kayo magkamuka? Medyo natigilan si Joy. Ako po kasi sa nanay namin nagmana. Si Buboy sa tatay po namin. Magkano po ba yung down? 1,000 pesos, 2 buwang advance. Medyo mabigat yon sa kanila, pero nagbayad pa rin sila. Kailangan nilang bayaran yon, wala naman silang choice. Wala silang titirhang bahay. Siya nga po pala, bakit po ang sungit ni Aling Asing? Hindi napigilang tanong ni Joy. Tumawa naman ang landlord nila at pinagmasdan siya. Naiinis yon sa mga batang magaganda. Ipinagpalit kasi ng dating asawa sa mas bata at mas maganda. Baka naalala lang sa'yo.
napangiwi na lang siya. Mukhang tatagal naman sila roon. Hindi na lang talaga makakasundo si Aling Asing. Kinabukasan, sinimulan ni Joy ang paghahanap ng trabaho. Kaya mo to, Joy. Smile ka lang. Maganda ka kaya meron yan. Pero mukhang malas siya sa trabaho. Hindi siya madaling matanggap. Akala niya kapag nandoon na sa Maynila ay marami ng oportunidad. Pero pahirapan din pala talaga. Pero kahit papaano, nakahanap din naman siya ng trabaho. Isang waitress sa isang medyo malaking tapsihan. Kaso, medyo hindi pa siya sanay. Kaya ang unang araw niya sa trabaho, medyo magulo at talagang disaster. Joy, 2 tapsilog sa table 3. Sigaw ng nasa kusina. Copy! Sagot ni Joy, bit-bit ang 2 tray. Habang lumilingon siya, nabangga ng siko niya ang baso ng tubig. Natapon yon diretso sa pantalon ng customer. Ay, sorry po. Tumingala ang lalaki. Nagulat at medyo natawa. Okay lang. Masama ang tingin ng kanyang amo. Pero pinalampas naman iyon. Mabuti na lang, mabait ang customer na natapunan niya. Kung pinahiya siya, baka natanggal pa siya sa trabaho. Gabi na nang umuwi si Joy. Masakit ang paa, pero punong-puno ng saya. At may 50 pesos na tip sa bulsa. Pagpasok niya sa maliit na kwarto, nadatnan niya si Buboy na nag-aaral. Tatambay muna siya roon bago pumunta sa sariling silid. Wala naman ang mga kasama nitong lalaki at may mga night classes. Oy, Buboy, kumustang utak mo? Ngumiti si Buboy ng pagod. Kaya naman ate. Pero grabe, ang bilis magsalita ng mga prof. Parang may turbo sa bibig. Mahina siyang tumawa. Umupo si Joy sa tabi nito habang minamasahe ang paa. Ako naman, muntik ko nang ibuhos yung sabaw sa ulo ng customer. Nanlaki ang mga mata nito. Ate, Humalakhak naman siya. Next week may sahod na ako. Kapag may kailangan ka o wala ka pang allowance mo, pwede kang humingi sa akin. Magpapadala rin ako kay nanay. Nagpatuloy ang kwentuhan nila at tumatawan na lang silang dalawa. Sa labas, maririnig ang busina, karaoke at ingay ng lungsod. Pero sa loob, tahanan yon na maliit, magulo, pero puno ng pag-asa. Isang maulang gabi, basang-basa na si Joy kahit nakapayong siya. Kagagaling lang niya sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Ay nako, Maynila! Buntong hininga niya habang humahakbang sa gilid ng kalsada. Ang ganda mo lang sa picture. Sa totoong buhay, baha at amoy kanal ka. Bit-bit niyang plastic ng take-out niya na adobong pusit na paborito ni Buboy. Gusto sana niyang bilhan ng dessert, kaso kinulang ang tip kanina. Pero ayos lang. Bukas, babawi ako kay Buboy. Baka makasahod na ako. Bibili ako ng siopaw para sa pangit na yon. Bulong niya habang nakangiti. Habang tumatawid siya sa kanto, malapit sa boarding house, biglang may marahas na preno ng kotse. Ay put! Napaatras si Joy, halos madula sa putik. Ang kotseng itim na SUV ay muntik nang bumangga sa poste. Bumukas ang pinto, lumabas ang isang lalaki na mukhang artista. Miss, are you okay? Sabi ng lalaki na parang may accent pa. Nakasuot ng mamahaling jacket na mukhang pang-magazine cover. Pero hindi agad nakasagot si Joy. Nanlaki ang mata niya. Patay na ba siya? Bakit may doppelganger siya? Kamukhang kamukha niya ang lalaking nasa harap niya. Ha? Bakit parang kamukha ko to? Bulong niya sabay tingin sa refleksyon niya sa windshield. Magkamukha talaga sila ng binata. As in, parang carbon copy. Parang may salamin lang sa gitna. Ano to? Multo? Sabi ni Joy habang kinilabutan. Patay na ba ako? Excuse me? Naguguluhan din ng lalaki. Wait, this can't be real. Bumukas din ang kabilang pinto at lumabas ang isang babae na may makeup na mukhang pang pictorial sa mall. Drake! My God! We almost died! Who's this girl? Tumingin si Joy at mas lalo siyang nagulantang. Nagulat din ito nang makita siya,
Pero mas gulat na gulat pa rin si Joy. Kamukhang kamukha kasi ng kakambal niyang si Buboy ang dalagang nasa harapan niya. Hala, sino kayo? Mamamatay na ba kami ni Buboy? Parang maiiyak na si Joy. Pero napahinto rin ang babae. Wait, bakit kamukha mo si Drake? Nagsalita ang lalaking kamukha ni Joy. Sam, hindi ko alam. Ha? Ako siya? Sabay silang tumuro sa isa't isa. What? Sabay silang sumigaw na alam ni Joy na makakabulabog ng mga tao sa paligid nila. Tamang-tama naman na dumating din si Buboy na kalalabas lang mula sa boarding house. May dala itong payong at inaaninag siya. Ate Joy, anong nangyayari sa... Pagtingin ni Sam kay Buboy, halos mahulog ang cellphone nito. Oh my gosh! Umawang ang bibig ni Buboy. Katulad niya, gulat na gulat rin ito. Para silang mga nakaharap sa salamin ng kanya-kanyang boy version at girl version. You look like me? Sabay turo ni Sam kay Buboy. Umawang ang bibig ni Buboy. Pangit na nga ang kakambal niya. Tapos may babaeng version pa. Mukhang mas maarte pa kaysa kay Joy. Bumulong si Buboy sa kanya. Ate Joy, dalawa na kaming pangit. Tumango naman siya kaagad. Yan din ang naiisip ko. Excuse me? Sagot ni Sam na halos maiyak. Did he just say we are both ugly? Ikaw ang pangit and you look poor. Ew! Biglang nagpanting ang tenga ni Joy. Unti-unti nang humina ang ulan kaya naririnig niya na ng malinaw ang babae na may pangalang Sam. Naiirita siya kay Sam. Ang ayaw niya pa naman sa lahat, yung tinatawag na pangit ng ibang tao si Buboy. Talagang nakikipag-away siya. Kung makapangit ka naman sa kapatid ko, mas pangit nga yung budhi mo. Branded lang ang mga suot mo, pero mas nakakadiri ang ugali mo. Inis na sabi ni Joy. Nanlaki ang mga mata ni Sam. What did you say? Mas lalo niya itong ininis. Sobrang irita siya kay Sam na sobrang arte. Gusto niya na lang hambalusin ng tsinelas. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Buboy. Sumigaw na si Drake. Enough! We need to figure this out. Figure ano? Tanong ni Joy. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyo dito at hindi ko alam kung bakit kamukha kita. Pero ano ba to? Prank? Wow, mali! Titig na titig sa kanya si Drake. Parang hindi ito mapakali. Hindi rin naman mapakali si Joy. Walang mapapakali sa kanila, gayong parang may mali sa kanilang mga kakambal. Drake, what? Let's go! Mukhang hindi mo naman nasagasaan ng babaeng yan. Wala naman tayong kinalaman sa kanila. It's useless to talk to them. Come on! Nagmamadaling sabi ni Sam. Pero biglang may hinugot si Drake mula sa wallet nito. Alam kong natamaan kita. Call me if you need anything. Nagkatinginan sila ni Drake. Dahil sa pagkakataong yon, alam nilang pareho na hindi lang basta dahil sa aksidente. Alam nila pareho na hindi yon ang magiging huling pagkikita nila. Nang makaalis ang mga ito, pumasok na sila ni Buboy sa boarding house. Pero nang makapagbanlaw at makapagbihis, pareho silang tulala sa mga nangyari. Sabihin kaya natin kay nanay, saad ni Buboy. Marahan siyang lumingon dito. Huwag na muna siguro, tayo nga naguguluhan, siya pa kaya? Saka baka coincidence lang? Paano ang coincidence na kamukha ko ang kakambal niyang si Sam at kamukha mo naman ang kakambal niyang si Drake? Tanong ni Buboy. Paano kung nagkapalit pala tayo ng mga bata pa? Paano kung kami ni Drake? Huminga si Joy ng malalim. Huwag mo na siguro nating isipin yan. Hindi naman siguro katulad ng iniisip mo. Saka ikaw lang ang kakambal ko at wala nang iba. Hayaan mo na sila. Hindi na naman siguro babalik ang mga yon. Gulong-gulo ang utak ni Joy. Hindi niya alam kung ano ang dapat na isipin. Kailanman, hindi niya inisip na hindi niya kakambal si Buboy. Kahit maraming nagsasabing hindi sila magkamukha, hindi naman niya iyon pinagtatakhan. Lalo pa at may hawig naman si Buboy sa ama nilang manloloko.
Pero gaano ba karami ang magkahawig sa mundo para masabi nilang coincidence ang lahat? Sa mga lumipas na araw, hindi na talaga mapakali si Joy. Nalulungkot siya at may pagkakataong iniisip kung kahawig niya ba talaga ang kanyang ina. O baka iniisip niya lang na kamukha niya ito kasi nga naisip niyang anak siya nito. Pero kapag tinitingnan niya ang sarili sa salamin, hindi niya talaga kahawig si Nanay Loring. May pagkakaiba sila. Sino kayang kamukha niya? May kamukha kaya siyang lolo o lola niya? Minsan daw, ganoon kapag hindi kamukha ng magulang. Mas nahahawig ang tito, tita, lolo o lola. Pero hindi niya na rin kasi alam kung nasaan ang mga kamag-anak nila. At ang siguradong may kamukha lang sa kanilang dalawa, si Buboy na nagmana sa tatay nila. "Nay, kumusta po kayo dyan?" tanong ni Joy. Sumagot naman si Nanay Loring. "Okay naman, natanggap namin ang padala mo. Hindi mo naman kailangang gawin yon. May panggastos pa naman kami rito ng mga kapatid mo. Ikaw, kumusta kayo ni Buboy? Bakit parang malungkot ka?" Marahang pumikit si Joy. Kilala talaga siya ni Nanay Loring. Kahit tawag lang sa phone, alam na agad nito na may dinadala siyang mabigat. Kaya hindi niya lubos maisip kung sakaling napagpalit nga sila ng samnayon na kamukha ni Buboy. "Nay, nang ipanganak mo po kami ni Buboy, hindi ka po ba nagduda? Kasi hindi naman po kami magkamukha." Natawa naman ang kanyang ina. "Ano bang klaseng tanong yan? Bakit naman ako magdududa? Pareho kayong galing sa akin. Kahit hindi kayo magkamukha, alam kong kambal kayo. Kahit marami kayong pagkakaiba, mga anak ko pa rin kayo. Bakit ka ganito? Anong problema?" Napakagatlabi si Joy. Wala, Nay. Namimiss ka lang po namin ni Buboy." Muling tumawa si Nanay Loring. "Kapag may extra akong pera o may luluwas dito, sasama ako para mabisita kayo. Pwede rin na kapag bakasyon na ni Buboy, umuwi na muna kayo dito sa atin. Namimiss ko na rin naman ang kakulitan ninyong dalawa." Malungkot siyang napangiti. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero kahit anong mangyari, para sa kanya, nanay niya pa rin si Nanay Loring. Gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Pagkatapos ng tawag, sandali pa siyang nag-isip. Tinititigan niya ang calling card na ibinigay ni Drake. Hindi niya alam kung dapat niya bang tawagan ang binatang kamukha niya. Pero kapag tinawagan ni Joy, ano ba ang kanyang mapapala? Baka isipin ni Buboy na nagdududa ako na kambal kami, mahina niyang sabi. Pero ano bang ginagawa ni Joy? Simula ng gabing yon, hindi na nawaglit sa isipan niya ang mukha ni Drake at Sam. Pakiramdam niya magkakaugnay ang buhay nilang apat. Ayoko na mag-isip, nakakabaliw, sabi ni Joy at mabilis na tumayo. Kakausapin ko na si Buboy about dito. Sinuot niya ang tsinelas at bumaba ng hagdan. Papunta na siya sa kwarto ng mga lalaki. Kaso, laglag ang panga niya ng madatnang naghahalikan si Buboy at si Emily, na anak ni Mang Kador. Hindi lang basta halik, dahil nakahiga pa sa kama ang mga ito at nakapatong ang kapatid niyang akala niya ay inosente pa sa maraming bagay. "Anong ginagawa niyo?" Bulalas niya sa mga ito. Agad na bumalikwa si Buboy at hinila patayo si Emily. Ate Joy, mali ka nang iniisip. Hindi Kinuha ni Joy ang makapal nitong libro at hinambalos dito. "Ikaw na lalaki ka? Anong mali ang iniisip ko? Kung hindi ako dumating, baka may nangyari na sa inyong dalawa. Pasalamat ka, tayo lang ang tao rito. Kapag nalaman to ni Mang Kador, lagot ka ron at baka palayasin tayo. Nandito ka sa Maynila para mag-aral at hindi maging ganyan." Matagal niya nang napapansin na naging close sina Emily at Buboy. Magkaklase kasi ang mga ito, kaya palaging magkasabay. Hindi niya inaasahan na may namamagitan na pala sa mga ito. Napakamot sa batok si Buboy. Ate Joy, promise. Wala talaga. Nag-kiss lang kami. Walang mangyayari. Alam ko ang limitasyon ko at makakapagtapos ako. Ganun din sa Emily. Talagang ang hirap pigilan.
Gustong gusto ko talaga siya, ate. Napayuko si Emily na namumula sa hiya. Gustong gusto ko rin si Buboy, Joy. Sana wag mong sabihin kay tatay. Magagalit yon, saka baka palayasin kayo rito sa boarding house. Umawang ang bibig ni Joy. Hindi siya makapaniwala kay Buboy na nagmamahal na pala. Ang dami pa nilang kailangang isipin, dumagdag pa talaga yon. Kahit itago nyo yan, mahahalata pa rin yan. Gaya ngayon, nahuli kayo. Hindi kayo nag-iingat? Tumingin si Joy kay Emily. Saka anong nagustuhan mo sa pangit na to? Mas lalong namula si Emily. Ate, matalino kasi siya tsaka mabait. Saka hindi naman siya pangit para sa akin. Habang tumatagal, gumagwapo na siya sa paningin ko. Ngumisi naman sa kanya si Buboy at halatang nagyayabang. Sorry, ate. Gwapo ko raw. Napasapon na lang talaga si Joy sa kanyang noo. Ano ba namang magagawa niya sa dalawang yon? Kaya hinayaan niya na lang. Matalino naman si Buboy, alam nito kung ano ang ginagawa. Huwag lang talagang magpapahuli kay Mang Kador at baka mapalaya sila nang wala sa oras. Habang kumakain, kinausap niya na si Buboy. Hindi niya pwedeng baliwalain sina Drake at Sam. Kausapin na natin yung kambal, saad ni Joy. Natigilan sa pagnguya si Buboy. Ate, ayoko. Kumunot naman ang kanyang noo. Bakit? Ayaw mo bang malaman ng totoo? Hindi ako mapalagay. Hindi ko maintindihan kung bakit may kamukha tayo sa kambal na yon. Paano nga kung nagkapalit tayo? Sandaling natahimik si Buboy bago muling tumingin sa kanya. Ate, wag na. Gugulo lang. Bakit aalamin mo pa? Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw mo na ba akong maging kakambal mo? Siyempre, ikaw lang ang kakambal ko. Hinawakan niya ang kamay ni Buboy. Pero gusto ko lang din talagang malaman ng totoo. Gusto kong mapanatag ako. Ayokong may maiwang tanong sa atin kung bakit kamukha ko si Drake at kamukha mo naman si Sam. Matagal siyang tiningnan ng kanyang kapatid. Halatang nag-aalala ito sa mga pwedeng mangyari. Pero gusto ni Joy na mapanatag ito at kahit anong mangyari, mananatili pa rin silang magkakambal. Marahang tumango si Buboy. Sige, ate. Kaya ng gabing yon, tinawagan niya na si Drake. Willing naman itong makipagkita sa kanila at nasabi na nga na kung hindi pa tumawag si Joy, ito na sana ang pupunta. Kaya lang, hindi ko kasama si Sam. Napabuntong hininga si Drake. Actually, nag-away kaming dalawa. Well, palagi naman kaming nag-aaway. Never kaming nagkasundo. Nagalit siya sa akin kasi sinabi ko sa parents namin ang tungkol sa inyo ni Buboy. Napasinghap si Joy. Hindi niya inasahang sasabihin yun ni Drake sa mga magulang nito. Ayaw sanang sabihin muna sa nanay Loring nila, pero mukhang hindi rin yun mapipigilan. Parang ang bilis kung kasama ang mga magulang mo, mahinang sabi ni Joy. Baka mabigla sila. Nabigla na rin sila. Pero kung hindi natin sila isasama sa usapan, mawawalan din ng sense. Sa kanila nag-ugat kung bakit may ganito. Kaya mas maganda na makausap din namin ang parents ninyo ni Buboy. Napakagatlabi si Joy. Kaya lang, yung nanay lang namin ang makakausap nyo. Nasa probinsya rin siya, kaya baka huli na siyang masabihan. Saka sabihin na lang natin kapag talagang may problema ba o wala. Baka mag-isip lang yun ng sobra. Pumayag naman si Drake. Kung ano-ano pa ang mga pinag-usapan nila. Pero maya-maya, binaba na rin naman ang tawag. Kinabukasan, naghanda na sila ni Buboy para pumunta sa restaurant na sinabi ng mga Montefalco. Pareho silang tahimik at kinakabahan ni Buboy. Hindi naman din kasi nila alam kung ano ang mangyayari. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Joy sa kanyang kapatid. Marahang tumango si Buboy. Oo, kinakabahan ako. Pero kung dito matatahimik ang puso't isip natin, harapin na lang natin sila. Tipid siyang napangiti. Maya-maya, nakarating na sila sa restaurant. Hinatid sila kung saan ang reservation ng mga Montefalco. Pagpasok nila sa isang silid, nandoon si Drake, pati ang mag-asawang Montefalco. Mabuti at nakarating kayo. Halina kayo, maupo na kayong dalawa. Nakangiting sabi ni Drake. Tumango naman si Joy at hinawakan ang kamay ni Buboy. Sabay silang umupo. Pagkaupo,
Napansin nilang titig na titig ang mag-asawa sa kanila. At katulad ng naging reaksyon ni Drake at Sam, halatang gulat din ang mga ito. Tumikhim si Drake. By the way, sila ang parents namin ni Sam, George at Vanjie. Kamukha nyo ngang dalawa sina Sam at Drake. Saad ni George. Anong kalokohan to? Papa, ito ang sinasabi ko sa inyo. May kamukha kaming iba ni Sam. At pakiramdam ko, nagkaroon talaga ng baby switching nung mga bata pa lang kami. Napatingin si Joy kay Vanjie. Para bang nangingilid ang mga luha nito at habang nakatingin sa kanila, parang nagpipigil sa hindi niya malamang dahilan. Napakunot ang noo ni Vanjie. Drake, anak, alam mong imposible yan. Hindi basta-bastang nagkakamali ang ospital. Pero mama, sabat ni Drake. tingnan nyo sila. Itinuro sila ng binata. Hindi lang to kamukha. Paano kung talagang may palitang nangyari? Ayaw nyo bang malaman kung anong totoo? Kung sino talaga ang totoo nyong anak? Baka naman nagkataon lang, tanong ni Vanjie at medyo naiirita na. Marami namang magkakamukha sa mundo. Ngumiti ng pilit si Joy. Sir, ma'am, kung hindi po kayo naniniwala, ayos lang po. Hindi naman po kami naniningil o humihingi ng kahit na ano. Inaya lang po kami ni Drake kasi gusto lang niyang makasiguro. At kahit kami rin po ni Buboy. Saka curious din po kami, sabat ni Buboy. Kasi kahit nun pa, sabi ng mga tao sa amin, hindi po kami magkamukha. Nung una, wala naman po yun para sa amin. Kaso nang makita po namin ang mga anak nyo, hindi na po namin napigilang magduda. Namungay ang mga mata ng ginang at hindi na nagsalita pa. Maya-maya'y tumulo na ang mga luha nito at nagsimula ng humikbi. Agad namang hinagod ng asawa nitong si George ang likod nito. Pasensya na kayo, nagugulat kami sa lahat ng to. Maging kami, gulong-gulo na rin katulad nyo. Mahinahong sabi ni George. Mahirap tanggapin para sa amin na kung totoo man, na may tinuring kaming bata na anak namin na hindi pala dapat sa amin. Napayuko si Joy. Nakaramdam siya ng guilt para tuloy hindi tamang nagpumilit pa siyang alamin ng lahat. Gugulo lang pala at siguradong mahihirapan din ang nanay Loring nila. Hinawakan ni Buboy ang kanyang kamay. Wala kang kasalanan. Gusto mo lang namang malaman ng totoo. Pinunasan niya ang mga luhang agad na tumulo. Pero para matahimik ang lahat, magpapa-DNA test tayo para malaman natin. Saad ni George. Namilog ang mga mata ni Joy. Mas okay yon para makumpirma na nila. Gusto na nilang malaman ang totoo. Suminghot-singhot pa si Joy. DNA test agad? Wala man lang pasnak muna. Pwede bang may pansit bago kami kunan ng dugo? Unang natawa si Buboy. Natawa rin naman ang mga Montefalco. Maliban kay Vanjie na umiiyak pa rin. Gusto niya lang namang pagaanin ang aura. Napangisi si Drake. Don't worry, sagot namin lahat. Parating ng order. Mama, Papa, gusto ko po itong matapos ng maayos. Kung lumabas na hindi totoo, at least tapos ng tanong. Pero paano kung totoo? Tanong ni George at halatang kinakabahan na rin. Anong mangyayari? Hindi ko alam ang gagawin ko at baka ganun din ang mga magulang nila. Natahimik si Joy. Hindi niya natuloy alam kung gusto nilang malaman ng totoo. Kung lumabas na siya talaga ang tunay na anak ng mga Montefalco, ibig sabihin ba nun, hindi na siya anak ni Nanay Loring? Parang ang bigat ng ideyang yon para sa kanila. Kung totoo man, marahang sabi ni Joy, hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Kasi kahit mahirap kami, masaya kami at hindi ko rin po maisip na may iba po akong nanay bukod kay Nanay Loring. Pero kung totoo nga, siguro dapat ko rin malaman kung saan talaga ako nabibilang. Umiyak na naman ng bahagya si Vanjie. May takot sa mga mata nito at mas lalong nasasaktan si Joy doon dahil wala namang sino man sa kanila ang handa sa lahat ng pangyayaring yon. Bago pa man makasagot si Joy, biglang bumukas ang pinto at sumulpot si Sam na humahangos. Anong ibig sabihin nito? Lahat sila napatingin. Nakatayo si Sam Montefalco at galit na galit. Namumula ang mukha nito.
Nanginginig ang kamay at halatang galing pa sa pag-iyak. Sam, Tumayo agad si Drake. "Don't Sam me!" Singhal nito. "Ano tong nakikita ko? Pinalitan niyo na agad ako? Gusto niyo bang ipa-DNA test kami kasi sawa na kayong tanggapin na ako ang anak niyong pangit? At ikaw, Drake, palagi tayong nag-aaway. Pero I couldn't believe you na mag-aagawa mo to sa akin. Para mo na rin akong trinaidor. Ayokong magpa-DNA test. Hindi niyo man lang inisip ang mararamdaman ko. Alam niyo bang nasasaktan ako? Pakiramdam ko, atat na kayong alisin ako sa mga buhay niyo kasi pangit ako at never niyo akong natanggap bilang Montefalco." Sam, hindi yan ang iniisip namin, sabi ni Vanjie at mas lalong umiyak. "Of course, we love you. Kahit ano pang totoong lumabas, anak ka namin. Anak kita. Please, hindi. Hindi niyo ako pinapahalagahan. Ngayong may ganito, mas lalo lang kayong naging sigurado sa mga sarili niyo na hindi niyo ako anak. Hindi niyo ako matanggap kasi pangit ako. Si Lola, si Papa, si Drake, at ikaw Mama palagi niyo akong binabaliwala. Kasi nga naman, how come na may pangit kayong anak? Ginagawa niyo lang excuse ang lola ko sa tuhod na pangit din katulad ko. Pero ang totoo, ayaw niyo talaga sa akin dahil pangit ako. Hindi niyo ako may pagmalaki sa ibang tao." Halos mabasag ang boses ni Sam dahil sa puot. "Lahat ng buhay ko, pinagkukumpara ko kay Drake. Lahat ng tao sinasabi na parang hindi ako kabilang sa pamilya. Na baka ampon lang ako. Ngayon pala totoo. Gusto niya lang akong iwan kasi may mas maganda, mas simple, mas katanggap-tanggap." Mas lalong napahikbi ang ginang. Hirap na hirap ito at nasasaktan. Napatingin si Joy kay Buboy. Hindi niya rin kasi talaga mapigilan ang mga luha. Palagi rin naman silang napagkukumpara noon ni Buboy, pero hindi naman ito ginawang sama ng loob. Siguro dahil lalaki naman si Buboy at hindi rin sila nagkulang ni Nanay Loring dito. Palagi niya pa itong ipinagtatanggol. Sa pamilya nila, si Buboy ang kayamanan nila dahil magalang, mabait at mapagmahal sa kanila. Pero ngayong nakikita niya si Sam na sinusuotan man ng mamahaling mga gamit, hindi pa rin nawala ang insecurities. Para bang buong buhay na naging mabigat dito ang pagkukumpara. At mukhang kung totoo man na nagkapalit sila, duda si Joy kung matatanggap nito ang totoo. Napalunok si Joy, hindi alam kung tatayo o uupo. Sam, wala pa kaming..." "Tumahimik ka!" Singhal ni Sam. "Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko sa pamilyang to. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na araw-araw mong marinig na bakit hindi ka kasing ganda ni ganito, hindi kasing bait ni ganyan." Umiiyak si Sam at isa-isa silang tiningnan. "Ngayon, heto kayo. May kamukha lang may DNA test na agad na gagawin. Ang ibig sabihin lang nito, hindi niyo ako gusto in the first place. Hindi niyo ako kailanman ginusto na ako ang anak ninyo." Tahimik ang buong silid, kahit ang aircon parang tumigil huminga. "Anak," mahinang sabi ni Vanjie, lumapit at hinawakan ang braso ni Sam. Pero mabilis itong umatras. "Anak? Oh, come on! Don't call me like that. Huwag mo akong tawaging anak. Siguro matagal na kayong naghihintay ng dahilan para palitan ako." Hindi na nakatiis si Joy. Tumayo siya at mataman itong tiningnan. "Sam, pasensya na. Pero hindi namin to sinadya. Wala kaming balak palitan ka. Hindi namin hiniling to. Gusto lang naming malaman ng totoo." "Ang totoo?" Humalakhak si Sam at puno ng sakit ang mga mata. "Ang totoo? Gusto niyong malaman kung pwede niyo akong itapon? Ang pangit na katulad ko? At ano kung totoo? Ibig sabihin, kakambal ko ang pangit na yan? Pareho kaming pangit? Pangit na nga, mahirap pa at may mahirap na nanay." Hindi na nakapagtimpi si Joy. "Hoy! Ikaw na babae ka. Nung nakaraan ka pa. Napakamapanlait mo. Akala mo kung sino kang mayaman at malinis. Pati nanay naming wala rito, dinadamay mo. Para sabihin ko sa'yo, marangal na tao ang nanay na nagpalaki sa amin ni Buboy. Kaya wag mo siyang mapagsalitaan ng ganyan. At hindi ka ba kinikilabutan? Paano kung totoong nanay mo ang nagpalaki sa amin?
Paano kung kakambal mo talaga si Buboy? Talagang maaati mo yang sabihin sa totoo mong kadugo? Enough! Malakas na sigaw ni Vanjie sa kanya. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Sam. Tama na rin po. Sa wakas, nagsalita na si Buboy at humarang sa kanya. Hindi po porke mayaman kayo. Iinsultuhin niyo na po ang mga pagkatao at pamilya namin. Kung ganito lang po, mas mabuting tigilan na natin to. Ang tanging totoo lang po para sa akin, mahal ko ang nanay namin at ang kakambal kong ginaganito nyo. Biglang natigilan ang ginang. Parang may tumamang kidlat kay Vanjie habang nakatingin kay Buboy. Maya-maya'y muli na naman itong umiyak at bumubulong ng paulit-ulit na sorry. Hihilahin na sana ni Joy si Buboy palabas pero humarang si George. Please, let's all calm down. Huwag nating tapusin ang ganito. Kailangan pa rin namin makasigurado. Napatingin si George kay Joy. Dahil kung anak ko talaga si Joy, hindi ako papayag na ganito ang mangyayari. Humigpit ang hawak ni Buboy sa kamay niya. Naiintindihan niya naman ito. Sumabog na rin talaga ito nang makarinig ng mga pandalait. Yun ang unang beses na nakita niyang ganoon si Buboy. Kaya alam niya na katulad niya, gagawin din ito ang lahat para sa kanya. Anuman ang maging katotohanan, sanggang dikit pa rin sila ng itinuturing niyang kakambal. Kaya naman, kahit magulo pa rin ang lahat, napapayag pa rin silang magpa-DNA test. Kinakabahan si Joy sa magiging resulta. Pero mapapanatag din naman siya kung malalaman niya ang totoo. Sasabihin ba natin kay nanay? Tanong ni Buboy nang makauwi sila sa boarding house. Huminga siya ng malalim. Saka na lang siguro kapag nandyan ang resulta. Mataas pang emosyon ng mga Montefalco, gayon din tayo. Baka kapag sumabay pa si nanay, mas lalo lang maging magulo. Ilayo muna natin siya rito. Hanggang sa dumating ang araw na lumabas na ang resulta ng DNA tests. Tahimik ang buong sala ng malaking bahay ng mga Montefalco. Lahat sila nag-aabang na sa magiging resulta. Nakaupo si Joy sa gilid ng malaking sofa. Suot pa rin ang kanyang simpleng t-shirt at maong. Sa tabi niya, si Buboy na kinakabahan at nanginginig ang paa. Sa tapat nila, sina Drake at Sam, na parehong nag-aalala sa resulta. Sa gitna ng mesa, nakapatong ang puting envelope na may nakasulat na DNA test results. Ako na lang ang magbubukas, sabi ni Drake, pilit ang ngiti pero halatang tensyonado. Wait lang, pigil ni Joy. Sigurado ka bang gusto natin tong malaman? Napairap naman si Sam. Of course! Let's end this drama once and for all. At huwag kang magmaang-maangan na hindi ka masaya. Kasi for sure na sa'yo pumapabor ang lahat ng to. Masamang tumingin si Buboy kay Sam. Walang intensyong ganyan ang ate ko. Napasinghal si Sam. You're not helping. Shh! Saway ni Joy, pero halata rin sa boses niyang kinakabahan. Sige na Drake, buksan mo na. Dahan-dahan itong pinunit ang envelope. Binasa ni Drake ng mabagal ang mga nakasulat. Subject si Drake. 99.9% probability of twin relation. Napatingin si Joy sa mag-asawang Montefalco. Maging sa matandang babae na katabi ng mga ito. Para bang umaasa ang mga ito na siya talaga ang kakambal ni Drake at hindi si Sam. Nang mapatingin siya kay Sam, wala pa man pero labis na ang pagluha nito na para bang kahit wala pa ang DNA test, inaasahan na talaga nito kung ano ang totoo. Hanggang sa nagpatuloy pa si Drake, doon nila nakumpirma na hindi nga nito kakambal si Sam. Hindi pwedeng totoo yan! Sigaw ni Sam sabay tayo. There must be a mistake! Hindi pwede! Montefalco ako! Si Joy naman, nakatulala lang. Parang bumagal ang paligid. Parang hindi totoo. Siya, si Joy na taga-baryo, anak ng simpleng labandera at magsasaka, na sanay sa pawis at hirap, ay anak pala ng mayaman. Joy! Lumapit si Drake, nakangiti pero parang naguguluhan din. So, you're my twin sister? Ha? Halos hindi makapaniwala si Joy. Twin mo ako?
Yup, Ngiti ni Drake sabay yakap sa kanya. finally, found you. Naniga si Joy. Hindi niya alam kung yayakapin ba pabalik o mag-aalangan. Amoy expensive perfume si Drake. Amoy mayaman. Samantalang siya, amoy mantika sa kusina, amoy galing sa hirap. Sa gilid ng sala, lumabas si Vanjie at sinundan ang tumakbong si Sam. Ang tanging nag-welcome lang sa kanya, si George Montefalco at si Lola Esperanza. Sinasabi ko na nga ba, ikaw talaga ang aming isa pang apo. Kaya hindi rin ako makapaniwala na isa sa kambalay si Sam. Iyon naman pala, nagkapalit kayo. Kasalanan ng ospital na pinagdalhan sa inyo. Bulalas ni Lola Esperanza. Sabi na nga ba, wala akong apong pangit. Walang anak na pangit si George. Mama, Saway ni George. Tumaas ang mga kilay ng matanda. What? Ilang beses ko nang sinabi sa inyong duda kung apo ko ba talaga si Sam. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng pangit na anak. Kasi gwapo ka at maganda si Vanjie. Hindi kayo nakinig sa akin. Tingnan nyo ang nangyari. Lumaki sa mahirap na buhay ang isa ko pang apo. Masaya siyang nalaman niya na ang totoo. Pero hindi niya alam kung bakit parang hindi pa rin siya mapalagay. Siguro dahil alam niyang may nasasaktan at nakikita niya ang hindi magandang pagtrato ng mga Montefalco kay Sam. Bahagya tuloy siyang nakaramdam ng awa. Nang matapos na silang maghapunan, doon pa lang sila nagkausap ng masinsinan ni Buboy. Sa makalawa, babalik sila sa probinsya. Bakasyon naman yun ni Buboy at sa pagkakataong yun, kasama nila ang mga Montefalco para ipaalam ang nangyaring palitan ng baby noon. Habang nag-uusap sila ni Buboy, nakita niyang naluluhan na ito. Hoy! Pinipigilan pa nito noong una, pero talagang naiyak na ito. hindi tayo kambal, Ate Joy. Agad niya itong niyakap at hinagod ang likod. Tahan na, ang iyakin mo talaga? Hindi pala kita kakambal. Kaya palang ganda-ganda mo. Paano na yan? Wala na akong tagapagtanggol. Wala na akong ating palaging nakaalalay sa akin. Sabi pa ni Buboy. Mahinang tumawa si Joy habang umiiyak. Ako pa rin to. Kahit na si Drake ang totoo kong kakambal, sa puso't isip ko, ikaw pa rin ang natatanging kakambal ko. Simula nung mga bata pa lang tayo, pinoprotektahan na kita. Ako pa rin ang nag-iisang may karapatang mang-asar sa'yo at hindi magbabago yon. Yumakap ng mahigpit si Buboy. Siguradong mahihirapan din si nanay na tanggapin to. Pero alam niya kahit ganito, kikilalanin niya pa rin si Sam. Kailangan namin siyang tanggapin. Kasi siya talagang para sa amin. Katulad ng kanilang plano, umuwi na nga sila sa probinsya. Tuwang-tuwa ang nanay nila nang makauwi silang dalawa. Gayunpaman, labis ang pagtataka nito nang makita ang mga Montefalco at ginawa nilang maging marahan ang pagpapaliwanag. Pero maintindihan nito ang katotohanan. Apparently, the hospital mixed up the records 20 years ago. Kaya pala ganito, saad ni George Montefalco. Pero, paano? Umawang ang bibig ni Nanay Loring at humigpit ang hawak sa kamay niya. Hindi, imposible ang sinasabi niyo. Anak ko si Joy. Ako ang nagpalaki sa kanila ni Buboy. Anak ko sila pareho. Ano bang sinasabi niyo? Huminga ng malalim si George Montefalco. Pero, napa-DNA test na namin sila at lumabas na nagkapalit tayo ng mga anak. Walang makasagot. Tanging hikbilang ni Nanay Loring ang maririnig. Hindi na makapagsalita si Joy. Umiyak na lang siya at niyakap ang nanay na nagpalaki sa kanya. Nay, hindi ko po alam. Sabi nila, anak daw nila ako. Nay, hindi ko rin po alam kung anong paniniwalaan ko. Pero lumabas na po ang resulta. Tahimik ang lahat. Si Sam nanginginig. Halatang naguguluhan at galit pa rin. So all this time, ako yung mayaman at yun dapat yung buhay niya? Tapos ako pala yung anak ng mahirap? Dito dapat ako nakatira sa bulok na bahay na to?
Sinamaan ni Buboy ng tingin ang totoo nitong kakambal. Walang nagpupumilit sa'yo na magstay dito. Biglang nagbato si Sam ng unan sa mesa. This is insane! This can't be happening to me! Sam, Sabi ni Drake. calm down. Ano ba? Napag-usapan na nga, di ba? Calm down? Ikaw kaya mabuhay ng 20 taon sa karangyaan tapos ako biglang sasabihin hindi naman para sa iyong buhay na yon? Palibhasa, ayaw niyo sa akin lahat. Sam, wala namang may kasalanan dito. Sabi ni Joy ng mahinahon. Wala tayong pinili. Pareho tayong biktima. Biktima? Balik ni Sam. Ikaw sigurong masaya ka ngayon. You're finally rich. Finally, the real daughter. Tingnan mo nga at iiwan mo ang nanay mo na nagpalaki sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko siya iiwan. Sagot ni Joy habang nanginginig ang boses. Wala akong hiningi. Wala akong ginusto. Pero hindi ko rin pwedeng baliwalain na may totoo akong magulang. Kaya umayos ka rin. Kasi hindi lang naman ikaw ang nasasaktan dito. Bigla siyang tinulak ni Sam. Di kunin mo na. Kunin mo na lahat. Tumakbo si Sam palabas habang umiiyak. Sumunod naman sila ng tingin dito. Napatingin si Joy kay Nanay Loring at bakas ang pag-aalala sa mukha nito para kay Sam. Pinag-usapan na nga ng mga magulang nila ang tungkol sa setup. Nahihirapan si Nanay Loring na pakawalan siya. Pero dahil pag-aaralin siya ng mga Montefalco, wala itong magawa. Maging si Sam, hindi na nito tinangkang bawiin. Halata namang ayaw ni Sam sa pamilyang kinalakihan ni Joy. Pero nagulat ang lahat sa naging desisyon nito. I'll stay, maarteng sabi ni Sam. Napatingin ang lahat dito at gulat na gulat. Si Vanji Montefalco ang unang nag-react. Anak, anong sinasabi mo? Sumama ka sa amin. Napag-usapan na. Hindi mo kailangang magpaiwan dito. Pero umatras si Sam, determinado kahit naluluha na. Hindi. Ayoko. Hindi ako makikihati sa babaeng yan. Ayoko rin magparitoke. This is who I am. Dito ako sa lugar na to. Baka sa lugar na to, tanggap ako. Sam, bulalas ni Vanji. Please, wag ganito. Sumama ka na sa amin. Wag mo akong iwan. Vanji, singhal naman ni Lola Esperanza. Hayaan mo na siya. Hindi mo siya anak. Iwan na natin siya rito. Ito ang gusto niya. Nagmakaawa pa si Vanji kay Sam pero tumakbo si Sam papasok sa loob. Napayuko na lang si Joy. Alam niyang simula sa gabing yon, mas magiging mahirap at komplikado na ang lahat. Parang panaginip o bangungot, depende kung sino ang tatanungin. Para kay Joy, ang araw ng paglipat niya sa mansyon ng mga Montefalco ay parang sabay na nakakatawa at nakakakaba. Parang nung nakaraan lang, nakasakay siya sa jeep at pumapasok araw-araw sa trabaho. Ngayon, nasa loob na siya ng isang malaking bahay at may marangyang buhay. Welcome home, Miss Joy. Halos matigilan siya nang marinig yon. Ang nagbukas ng gate ay isang matandang lalaking nakaputing uniforme. Miss, napaulit siya at bahagyang itinuro ang sarili. Ako po ba yon? Ngumiti si Mang Efren at halatang natutuwa. Opo, kayo po, Miss Joy. Napakamot siya sa ulo. Wag na po akong tawaging Miss. Nakakailang po. Joy lang po o Ate Joy, okay na yon. Ngunit bago pa siya matapos, may lumabas na 2 katulong na parehong nakaputi at may apron. Miss Joy, sabi ng isa. Dito po kayo dadaan. Miss Joy, gusto niyo po bang ihatid sa kwarto niyo ang mga gamit niyo? Sabi naman ng isa pa. Napaurong siya. Aha? Kwarto ko? Opo, Miss Joy, yung nasa 2nd palapag, katapat ng silid ni Sir Drake. Napatitig siya sa mga ito. Hindi siya sanay na pinagsisilbihan. Pagpasok pa lang niya sa taas ng mansyon, halos mapanganga na siya. Nakapunta na siya roon pero hanggang sala at dining area pa lang. Kaya gulat na gulat siya nang makita ang lahat ng yon. May chandelier na kasing laki yata ng jeep na nakasabit sa kisame.
May mga marmol na hagdanan at mga painting na siguradong milyon ang halaga. Sa baba, ilalim ng chandelier, may mesa na puno ng mamahaling prutas. Totoo ba to? Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi ako nananaginip? Ayaw mo bang kurutin kita para makasigurado? Napalingon siya kay Drake na nakatayo sa likod niya. Drake, ang laki pala talaga ng bahay niyo. Natin. Pagtama nito, sabay ngiti. Bahay natin, Joy. Isa kang Montefalco. Kahit ilang beses mo pang tanggihan, ikaw na talaga. Kasi naman, parang hindi pa rin totoo. Tumingin siya sa paligid. May chandelier, may kasambahay, may pang master chef na pagkain. Sanay lang ako sa sinangag at tuyo, tapos biglang may steak. Sanayan lang yan. Sabi ni Drake, sabay abot sa kanya ng kape. Huwag mong isipin kung paano umasta. Be yourself. Hindi mo kailangan alisin ang mga nakasanayan mo. Pero may mga dapat pa siguro tayong i-improve sa'yo. Sa unang gabi niya ron, sabay silang kumain ng hapunan. Nakaupo siya sa mahabang dining table na parang sa palasyo. Ang pagkain, may sopas na hindi niya mabigkas ang pangalan. May steak na pink pa sa gitna at may salad na mukhang dahon ng halaman sa bakura nila. Tama ba? Ganitong pagkain? Bulong niya kay Drake. Normal lang yan dito. Sagot nito sa kanya. Pero kung gusto mo bukas, pwede kang magpaluto sa chef ng gusto mo. Napangiti naman siya kaagad. Pero nang tiningnan niya si Vanjie, ang bago niyang ina, biglang nawala ang sigla sa ngiti ni Joy. Tahimik lang ito habang kumakain. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Mama, simula ni Drake. Joy's first dinner here, na pamilya na talaga. Dapat may toast tayo, di ba? Mahina lang ang sagot ng ginang. Yes, of course. Kumuha ito ng wine glass. Welcome, Joy. I hope you will adjust well. Salamat po, sagot ni Joy at pilit ang ngiti. Aasahan ko po yan. Pero habang kumakain, ramdam niya ang lamig ng boses ni Vanjie Montefalco. Para bang may distansya. Parang hindi pa rin matanggap. Para bang ayaw siyang kilalanin. Kaya naisip niya na siguro ay mahal na mahal lang talaga nito si Sam. Pagkatapos ng hapunan, sabay silang naglakad ni Drake sa hardin. Joy, huwag kang ma-intimidate kay Mama, sabi ni Drake. She's just adjusting. Adjusting? Parang ayaw nga niya akong makita. Hindi naman, tanggi ni Drake. Siguro lang, nasasaktan pa rin siya sa ideya na 20 years kang lumaki nang wala siya. At hindi rin talaga kami close ni Mama. Sa amin ni Sam, mas malapit sila ni Mama. Siguro, dahil babae si Sam. Marahan naman siyang tumango. Naiintindihan niya naman yon. Hindi naman niya pipilitin si Vanjie Montefalco na tanggapin siya agad. Ako kaya, sagot ni Joy at tumitig sa mga bulaklak. 20 taon din akong lumaki na walang tatay. Tapos ngayon biglang mayaman pala ako. Pero hindi ko alam kung masaya ba ako o hindi. Normal lang yan, sabi ni Drake sabay tapik sa balikat niya. Gusto pa kitang makilala. Gusto kong maging kapatid para sa'yo. Ewan ko pero nang makita ko kayo ni Buboy, nainggit ako. Kasi grabe ang closeness nyo. Tumawa naman si Joy. Oo, parang siya na rin kasi ang best friend ko. Ako rin ang nauna, kaya ate ako para sa kanya. Ikaw, mukhang mas mature ka mag-isip sa inyong dalawa ni Sam. Pero pwede mo kong ituring na ate mo rin. Napangiti si Drake at tumango. I like that. Gusto ko ng ate. Kinabukasan, ginising siya ng isang mahinhing katok. Miss Joy, gising na po. Ihahatid ko po ang kape nyo. Ha? Napamulagat si Joy at gulong-gulo pa ang buhok. Kape? Opo, every morning po talaga may kape na nilalagay sa tray ng bawat miyembro ng pamilya. Napakamot siya ng ulo. Sige po. Pero pwedeng ako na lang ang magtimpla. Sanay po ako sa 3-in-1. Ngumiti ang kasambahay. Ay, may barista po para doon. Ha? May barista? Opo. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak. Sa baryo nila, bahala na at kanya-kanyang timpla. Sa mansyon,
May barista na pala na parang pang coffee shop yon. Pagkatapos niyang maligo, sinuotan siya ng maid ng isang floral dress. Ito raw po, sabi ni ma'am, bagay daw sa inyo. Si ma'am? Si mama? Opo. Medyo natuwa siya roon. Pakiramdam niya, nagsisimula ng maging open si Vanji Montefalco sa kanya. Habang suot niya ang damit, parang hindi siya mapakali. Hindi siya sanay sa damit na sobrang lambot at amoy mamahalin. Parang hindi siya makagalaw. Pagbaba niya sa hagdan, nadatnan niya agad si Lola Esperanza at Vanji Montefalco. Good morning, bati ni Joy ng magalang. Tumingin ang matandang babae at napangiti. Good morning! Did you sleep well? Opo, salamat po. Napatingin siya kay Vanji at wala itong sinasabi. Hindi man lang tumingin sa kanya. Kaya naupo na lang si Joy sa tabi ni Drake na nakahanda na sa mesa. Wala bang sinangag? Bulong niya. Sabi ko na nga ba? Natatawang sagot ni Drake. Don't worry, nagpaluto na ako. Ngumiti si Joy. Sige, salamat. The best ka talaga. Makalipas ang ilang araw, unti-unti na siyang nasasanay. Marunong na siyang gumamit ng mga kutsara tinidor na may tamang posisyon. Kahit kutsilyo sa steak, medyo okay na rin. Pero sa gabi, sa kwarto niya na may malaking kamat chandelier, doon bumabalik ang bigat. Madalas niyang isipin si Nanay Loring. Na baka iniisip nito kung okay siya. Na baka malungkot din ito sa baryo at baka pinapakitaan ni Sam ng kagaspangan ng ugali. Si Buboy, hindi niya naman masyadong namimiss. Nabibisita niya kasi ito sa boarding house. Kasama pa nila minsan si Emily. Kinabukasan, habang naglalaro sila ni Drake ng basketball sa bakuran, natawa si Joy ng malakas matapos niyang matalo ang kakambal. Hoy, cheating yun! Reklamo ni Drake. Hindi ang hina mo? Tawa ni Joy, pawisan pero masaya. Hindi ko akalain na sporty ka. Pareho tayo ng hilig. Nakangiting sabi ni Drake. Sa bahay na yon, kay Drake lang siya nakakaramdam na parang kabilang siya. Okay na yun kay Joy, kahit na ang totoo, nakakaramdam siya ng panlalamig kay Vanji Montefalco. Nagsimula na siyang pumasok sa college kahit homeschool siya. Okay na rin yon, kailangan niyang pilitin kahit tamad na tamad siyang mag-aral. Nakakahiyang tumanggi sa mga Montefalco. Hindi naman siya katulad ni Buboy na talagang aral na aral. Isang mainit na tanghali, abala si Joy sa pagwawalis ng veranda. Kahit 3 beses na siyang sinabihan ng mga kasambahay na, Miss Joy, kami na po dyan. Pero hindi mapakali ang dalaga. Hindi siya sanay na wala siyang ginagawa. Hindi ako pwedeng tumunganga lang dito, sabi niya habang nagwawalis. Pag sa baryo to, tinawag na akong tamad. Miss, trabaho po namin yan, sabi ng isang maid. Hindi po dapat kayo kumikilos ng ganito. Napahagalpak ng tawa si Joy. Bakit hindi? Kahit ganito ng buhay ko, hindi ako magiging spoiled. Sa amin, spoiled lang ang manok bago ihawin. Kaso, makulit talaga ang mga kasambahay. Inaagawan siya ng walis. Hindi naman pumayag si Joy na maagawan. Miss, bitiwan mo na po ang walis. Kami na po dyan. Inagaw pa ulit ni Joy. Hindi na nga. Ako na. Napapahigpit na ang hawak nila sa walis. Halos magkaalasog-lasog na. Ayaw pang tumigil na makipag-agawan ng kasambahay. Na para bang life and death kapag hindi naagaw ang walis sa kanya. Joy, may ipapakilala ko sa'yo. Tawag ni Drake sa kanya pero hindi niya pinansin. Hanggang sa isang higit ni Joy, tumama ang matigas na hawakan ng walis sa ibong nakakulong sa pantalon. Cedric! Malakas na bulalas ni Drake. Umawang ang bibig ni Joy at agad na sumugod. Hala! Sorry! Joy! Malakas ulit na sigaw ni Drake nang tumama ulit ang dulo ng walis kay Cedric pero sa noo naman ito. Kaya yon at namilipit na sa sahig. Hala! Napaluhod si Joy at hindi alam kung ano ang gagawin. Sorry! Wait! Masakit? San tumama? Miss Joy, baka hindi na magkaanak si Sir Cedric dahil sa inyo. Sabat ng kasambahay.
Inis niya naman itong tiningnan bago muling bumalik ang tingin kay Cedric na namumula sa sakit. Ano bang gagawin para mawala ang sakit? Hoy Drake, buksan natin ang pantalon para makahinga. Nanlaki ang mga mata ng kakambal niya. Mas lalo itong mukhang ng problema. Inalalayan na lang nitong makaupo si Cedric sa sofa. Medyo kumakalma na naman ang kasama ni Drake. Hi? Nakangiwing sabi ni Joy. Napapikit si Cedric at bahagyang napailing. Kakambal mo to. Gandang bumati. Natawa na lang si Drake. Sabi ko naman sa'yo, kakaiba nga siya. Okay na bang ibon mo? Ha? Tanong ni Joy. Magpadala ka na sa ospital, baka mabaog ka. What? Bahagyang natawa ang kaibigan ni Drake. Anong ibon? Drake, mas malala pa yata to kay Sam. Inakbayan naman siya ng kanyang kakambal. Mas malala pero in a good way. Joy, siya si Cedric, best friend ko na gusto kong ipakilala sa'yo. Napangiti naman si Joy. Hi, nice to meet you. Sorry ulit, namumulang noo mo. Saglit lang kukuha ko ng yelo. Lagyan natin yan. Simula ng araw na yon, naging bahagi na rin ng buhay niya si Cedric. Katulad ni Drake, hindi ito mahirap kasama. Napakabait at palagi pang nakangiti. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit naging kaibigan ito ni Cedric at baka maging kaibigan niya na rin. Oh, gamitin mo naman ang utak mo. Ayusin mo. Golf ang gagawin mo at hindi kay ihi. Saad ni Cedric. Sinamaan niya ito ng tingin. Mahalik ko ba rito? Inaaya-aya niyo ako rito. Sabing tinatamad nga ako. Mahinang tumawa si Cedric bago marahang hawakan ang bewang niya. Ayos, ang kulit. Kamukha mo si Drake. Para ako nakikipag-away sa babaeng version. Mas may topak nga lang. Bahagya naman siyang napairap. Pero habang tumatagal, mas lalo silang nagiging close. Marami silang magkakaparehong hilig, kaya nakaka-relate sila sa isa't isa. Bahay mo ba to? Bakit lagi kang nandito? Tanong ni Joy pagkatapos nilang mag-basketball. Tumawa naman si Cedric. Hindi ba pwedeng pumunta? Saka gusto ko kayong makalaro. Umismid naman si Joy. Kinuha niya ang tuwalya pero naunahan siya ni Cedric. Bahagya siyang nagulat nang marahan itong pinunasan ng pawis niya sa noo, sa mukha, hanggang sa leeg. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Joy. Napakagatlabi si Cedric. Pinupunasan ka? Nilalandi mo ba ako? Napalunok naman si Cedric at napangisi. Magpapalandi ka ba? Nagkatitigan sila ng binata. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman. Ramdam niya na type siya ni Cedric. Hindi ito mangungulit ng ganoon kung hindi ito nakakaramdam ng pagkagusto sa kanya. Bigla lang natigilan ng pandalandi si Cedric sa kanya nang biglang may bumato ng bola. Nang lumingon sila pareho, nakapamewang si Drake. Anong ginagawa mo sa kakambal ko? Naliligaw ka sa kapatid ko? Sa akin ka muna dadaan. Seryosong sabi ni Drake. Natawa na lang si Joy at inagaw ang tuwalya rito. Medyo okay na ang lahat para kay Joy. Kahit paano, nakakapag-adjust na siya kasama ang mga Montefalco. Pero magbabago ang lahat sa isa pang katotohanang hindi pa naisisiwalat. Sa isang family dinner kasama ang pamilya ni Cedric, bigla na lang dumating si Sam nang walang pasabi. Galit na galit ito at nakasunod sina Nanay Loring at Buboy. Pinapasok dahil tinuturing pa rin naman na isang Montefalco. Anak, may kaunting tuwa sa mga mata ni Vanjie nang makita si Sam. Pero sa halip na salubungin ang ginang, bigla na lang itong lumapit sa kanya at malakas siyang sinampal. I hate you! Gulat na gulat ang lahat ng nandoon. Napasigaw ang mga Montefalco at agad siyang pinrotektahan. Hinila pa siya ni Cedric at masama ang tingin kay Sam. Anong ginagawa mo? Bulalas ni George Montefalco. Bakit mo sinasaktan si Joy? Sinira niyang buhay ko. Ayokong maging mahirap. Hindi ko matanggap lahat ng to. At ngayon, malalaman ko na siya ngayon ang gusto ni Cedric. Alam niyong gusto ko si Cedric, bata pa lang ako, pero ganito? Mang-aagaw ka talaga, Joy. Nagsalita naman agad si Cedric para ipagtanggol siya. Walang ginagawa at inaagaw sa'yo si Joy. Siyang gusto ko.
ang mahal ko. Hindi kita kailanman nagustuhan, kaya wag mong awayin si Joy. Sa oras na sakpan mo pa siya, hindi kita mapapalampas. Kakalimutan kong naging kaibigan kita. Tumulo ang mga luha ni Sam. Wow! Kakakilala mo pa lang sa kanya pero mahal mo na agad. Ako na ilang taong nagmamahal sa'yo. Kailanman hindi mo pinansin. Ako ang nasa tabi mo sa lahat. Bakit? Bakit, Cedric? Dahil ba maganda siya? Dahil ba pangit ako? Ha? Umigting ang panga ni Cedric. Alam mong kahit kailan, hindi naging issue sa akin ang itsura mo. Tinanggap kita kahit sino ka. Pero alam mo kung bakit hindi kita nagustuhan? Kasi ang sama ng ugali mo. At hindi ko nakikita ang isang katulad mo na makakasama ko habang buhay. So, just stop. Galit na galit din si Lola Esperanza at napasinghap ang lahat nang sinampal nito si Sam. Inggitera! Ganyan ka na ba walang kadelikadesa? Umalis ka rito. Hindi ka isang Montefalco. Labis ang sakit na dumaan sa mga mata ni Sam. Alam ni Joy na masakit yon para rito na itakwil na talaga ng mga Montefalco. Ang mga taong itinuring niyang pamilya. Lumapit na si Buboy at pinilit hilahin ang kapatid nito. Pasensya na po sa panggugulo ni Sam. Pero bago pa makaalis ang mga ito, sumigaw na si Vanji. Sandali! Walang aalis! Wala! Natigilan ang lahat at napatingin kay Vanji na halatang galit at nasasaktan. Nanginginig na ang ginang sa labis na emosyon. Huwag niyong paalisin ang mga tunay niyong apo. Huwag niyo silang itrato ng ganito. Umiiyak na sabi ni Vanji. Sinubukang lumapit ni George Montefalco. Han! Pero umatras ang asawa nito. Makinig kayo. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa inyo, sa mga anak ko. Sina Sam at Buboy. Sila talaga ang anak natin, George. May ginawa lang ako sa DNA test results para hindi nyo malaman ng totoo. Pero ang totoo, sila ang tunay nating mga anak. Hindi sina Drake at Joy. Kumunot ang noo ni Lola Esperanza. Vanji, ano bang sinasabi mo? Imposible yan. Hindi kayo magkakaroon ng mga anak na pangit. Tama na. Malakas na sigaw ni Vanji. Tama na. Huwag niyong tawaging pangit ang mga anak ko. Hindi ko dapat hinayaan to. Bala kong pagpalitin ang anak namin noon ni Danilo. Pero isa lang ang napagpalit niya. Si Danilo, pinsan ko siya at siyang totoong ama ni Drake at Joy. Hindi sina Joy at Sam ang napagpalit ng bata. Sina Drake at Buboy talaga. Pero nang nagkita-kita sila, inasahan niyo agad na ang babae ang nagkapalit. Kasi ano? Kasi pangit ang anak ko? Pangit si Sam? Mga wala kayong puso. Gulong-gulo ang mukha ni George Montefalco. Bakit mo ginawa to? Mas lalong naiyak si Vanji. Dahil takot akong malaman yung totoo kong pagkatao. Pangit ako. Pangit ako dati na nagparitoke lang. At mas lalo pa akong natakot dahil sa naging trato niyo kay Sam. Ibig sabihin, hindi niyo matatanggap ang nakaraan ko once na malaman yung lahat. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Joy. Niyakap naman siya ni Drake na umiiyak na rin. Nang tingnan niya si Nanay Loring, Buboy at Sam, umiiyak na rin ang mga ito at hindi makapaniwala. Ikaw? Malakas na sigaw ni Nanay Loring at sinugod si Vanji. Agad naman itong pinigilan ni Buboy. Walang hiya ka? Ginulo mo ang buhay ng mga bata para sa pansarili mong interes. Dinamay mo pa ang mga anak ko at si Danilo. Anong klase kang tao? Anong klase kang ina? Sobrang gulo ng gabing yon na kung hindi pa sumama ang pakiramdam ni Lola Esperanza, hindi pa matitigil ang usapan na yon. Pero ng gabing yon, sumama na si Joy kay Nanay Loring. Hindi na rin muna nanatili sa mansyon ng mga Montefalco. Sina Buboy at Sam.
Nagdesisyon ang mga ito na sumama muna sa kanila. Gayun din ang ginawa ni Drake, kaya't siksikan sila sa maliit nilang bahay. Sorry, Mahinang sabi ni Buboy. hindi ko akalaing may makasarili kaming nanay ni Sam. Humawak si Joy kay Buboy. Wala tayong kasalanang apat. Biktima lang tayong lahat sa lahat ng mga nangyari. Saka yung tatay namin, pinsan naman pala ng mama ninyo. Kaya pala walang nagtaka. Magkakamag-anak tayo. Simula ngayon wala nang away ha. Tayo dapat ang magkakampi rito. Tayo dapat ang nagpapalakas ng mga loob natin. Naluha si Sam at mahigpit siyang niyakap. I'm sorry. Sobrang nagagalit ako sa kanila. Sobra, bakit ganito? Bakit hindi nila ako kayang tanggapin? Kami ni Buboy. Yumakap si Drake sa kanila. Pero kami, tanggap namin kayo. Tanggap namin kayo ni Buboy. Simula ngayon, magkakapatid na tayong apat. Magiging sandalan natin ang isa't isa. Nang gabing yon, wala silang ibang ginawang apat kundi umiyak at magpatawad. Pagod na sila sa gulo, kaya gusto na nilang maayos ang lahat. Parang nagkaroon ako ng 4 na anak ka, natatawang sabi ni Nanay Loring. Mahinang tumawa si Joy. Kahit ano pong mangyari, Nay, kahit sino po sa amin, anak mo kami. Pero baka po pumunta rito ang mga Montefalco at sundan sina Sam at Buboy. Agad na naluha si Nanay Loring. Mamimiss ko sila. Pero alam kong nasa akin na kayo. Kailangan kong bumawi kay Drake. At sina Buboy at Sam, kailangan din nila ng pagmamahal mula sa mga tunay nilang mga magulang. Nagyakapan silang mag-ina. Alam nila pareho na doon pa rin pupunta ang lahat. Pero alam niyang makakabawi pa rin sila at magkakaroon ng panibagong simula. Po, pupunta po sa States? Tanong ni Joy nang marinig ang sinabi ni George Montefalco. Tumango naman ito. Hindi naman namin sila ilalayo ng habang buhay. Pero marami nang nangyari. Malaking issue pa. Gusto naming makabawi sa dalawa at gusto naming maayos ang pamilya namin. Nagkatinginan sila ni Drake. Alam niyang mabigat para rito na hindi naman talaga ito isang Montefalco. Pero alam niyang hindi ito magdadamdam. Sinusubukan din itong kilalanin si Nanay Loring at ang iba pa nilang kapatid. Kaya nang nagpaalam silang apat sa isa't isa, labis ang iyak nila. Pero alam nilang lahat na magkikita pa rin naman sila balang araw. Pagkatapos nun, nagsimula sila ng panibagong buhay ni Drake. Hindi naman kasi pinutol ng mga Montefalco ang suporta sa kanyang kapatid. Nakakapag-aral pa rin ito sa magandang eskwelahan. Ganoon din siya, kaya nang makagraduate, nakahanap sila ng trabaho. Si Drake na may posisyon agad sa kumpanya ng mga Montefalco at si Joy bilang isang simpleng preschool teacher sa baryo nila. Kahit na malayo sila kina Sam at Buboy, nakikipag-video call pa rin naman sila. Si Sam, nagparetoke at sikat na fashion designer na sa ibang bansa. Samantala, engineer na si Buboy at napasunod na si Emily na ilang taon din na naka-LDR. Teacher, nandiyan na po ang boyfriend mo? Nakangiting sabi ng estudyante niya at tinuro si Cedric na kabababa lang ng sasakyan at may dala pang mga bulaklak. Nagtagpo ang mga mata nila at pareho na lang silang napangiti. Ilang buwan pagkatapos niyang bumalik sa probinsya, agad na sumunod si Cedric at doon na siya niligawan. Kaya ngayon, masaya na siya sa 5 taon nilang relasyon at naghahanda na para sa kasal nilang dalawa. Alagaan mo ang Ate Joy ko. Nakangiting sabi ni Buboy nang makauwi ito at naka-attend sa kasal nila. Mahinang tumawa si Cedric. Alagaan ko naman talaga. Maya-maya, bumati naman si Sam na halos hindi niya na nakilala dahil sa dami ng pina-enhance. Congratulations! Ngayon ka lang na-realize na pangit pala si Cedric. Pareho silang natawan ng kanyang asawa. Mabuti na lang at naka-move on na ito. Nakahanap na rin naman kasi si Sam ng lalaking minamahal na tanggap ito kahit sino pa ito.
Mahal, si Drake ang nakakuha ng garter. Sinadya niya yon. Si Selena ang nakakuha ng bouquet mo. First love niya kasi yun. Bulong ni Cedric sa kanya. Napahalakhak si Joy. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakita niya si Nanay Loring na todo ang tukso kay Drake. Nandoon din ang mga Montefalco na nakikipagtawanan kina Buboy at Sam. Sa wakas, wala na ang gulo. Payapan ang lahat. Salamat sa Diyos, nakalaya na sila mula sa mga kasinungalingan. Salamat sa Diyos, pinagbibigkis na sila ng pagmamahalan. Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa yaman, ganda o dugo, kundi sa kabutihan ng puso. Tulad ni Joy, maaaring magbago ang ating paligid, pero ang pagmamahal at katapatan ay mananatiling totoo. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa pinagmulan, kundi sa mga taong patuloy na pumipili na manatili at magmahal sa atin kahit sa gitna ng kaguluhan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.